Ako si Hensel T. Kiling, ang LDRRM officer ng Tarlac City Disaster Risk Reduction Management Office or Tarlac City Rescue. So kahapon, 2:15 o 2:16 ng hapon, ang may insidente po tayo ng drowning. Na-report sa opisina ng 221. So, pinuntahan natin yun. Allegedly, may drowning incident. 3 yung involved. So, verify, pinuntahan. Pero hindi lang naman tayo ang tinawagan. Marami rin pong ahensya ang tinawagan. Ang probinsya, ang PDRRMO, ang BFP, ang lokal na pamahalaan ng barangay ng Parangyan. Marami po talagang tinawagan. So, isa sa mga lang tayo doon sa mga nag-responde. Ang unang kwento is 3 po sila. Tumatawid doon sa irigasyon ng dam o irigasyon ng NIA. Pagdating po doon, nahulog po yung isa. Yung isa nahulog doon sa butas na sinasabi nila. Sinubukan i-save yung isa. Kaya lang nahulog din. So, meron kaming last witness, yung pangatlong bata. So, yun yung naging susi. Talagang nandun, nagsasabi na nandun sila. So, dahil hindi siya sumunod, natakot na siya, bumalik, nag-report, nalaman na natin kung nasaan yun sila. So, nakita niyo naman yung lugar di ba? Nakita niyo yung lugar, ang hirap galawin. Kung tatandaan natin, yung oras is 2:00 na ng hapon. So, most likely, mag-aalas 3 na nung nagkukumpulan kami at nagpaplano. Nakita niyo rin ang panahon kahapon, maulan. Tapos, marami talagang... So, bandang 6:00 yata, unang naging coordination meeting with the barangays at yung pamilya kung anong gagawin. In-explain naman natin nung una kung ano talaga yung mga pwede nating gawan ng paraan, pwede nating isugal, pero again, masyadong mahirap yung lugar. Bandang 10:00 ng gabi, actually after ng coordination meeting, tumawag si PD Estoro, ang ating provincial director ng PNP, para humingi ng request ng Coast Guard personnel. Pagdating po doon, 10:00 dumating ang mga taga-Coast Guard. Inulit kung ano yung ginawa nung 3:00. Pero ngayon, mas madilim, mas malakas yung ulan, mas may agos. Kung imagine niyo kung ano yung hirap ng pinasok ng Coast Guard para lang malaman kung ano talagang pwedeng gawin. Ganun pa rin ang naging resulta. Kung ano yung sitwasyon, kung ano yung pagiging assessment namin nung una, yun din yung assessment ng Coast Guard. So, bandang 12:00 ulit, nag-meeting ulit. Pangatlong meeting na. Kasama ulit po ang probinsya, lahat po ng ahensya. Doon na sinasabi na namin, kailangan bawasan muna yung tubig para ma-access yung butas. So, bandang 5:00 ng madaling araw kanina, pinipilit naming gawan ng paraan. Nagkumpulan na po yung mga resources, tao, gamit, nandun na po lahat. Bandang 7:00 yata ng umaga, nagsisimula na magkumpulan po yung mga yan. Bandang 8:00, nagsimula na tayong magmano-manong mag-sandbagging. Habang inaantay natin yung mga heavy equipment na dumating na bago mag-lunch time, siguro mga 10:00 dumating na sila. So by that time, nagawa na ng paraan. Again, ulitin natin yung kwento, yung mga bata, 24 oras na nandun. Nasa malaking yungib, cave ng irigasyon ng Parangyan. So talagang ginagawa naman lahat ng oras ng kaninang umaga, ginawa na lahat ng pwedeng gawin. So dinagdagan pa nga natin actually Yung mga Coast Guard, nagbitbit na ng diving equipment, yung SRU ng BFP, binitbit na lahat ng dapat bitbitin. Alam mo, yung mga panahon kanina talaga masyadong critical kasi yung first 24 hours ang critical. So eventually, ganun nga, nung na-divert yung tubig, nawala na yung tubig sa butas, nandun yung mga bata. Kung makikita niyo yung mga litrato na mai-share po namin sa inyo, medyo ma-emosyon yung lugar kanina dahil ang tagal nating inaabangan na kung ano man mangyayari tapos ganun pa yung binigay ni Lord sa atin. Nakakatuwa, kahit nakakapagod, pero kahit paano, ito yung trabaho ng DRRM.